Kumusta na kayo mga kaplantito plantita? Narito na naman tayo sa ating mga halamang peace lily. Ang ating pag-uusapan ngayon kung paano mamumulaklak o paano ang tamang pag-aalaga ng peace lily sa mga paso. Paano natin ito pabulaklakin? Ayan. Kung mapapansin natin ang aking mga peace lily ay walang tuyong dahon dahil sa inaalis ko at hindi masyadong makapal ang kanyang dahon. Sapagkat kung makapal ang kanyang dahon ay ang dahon kasi ay malakas na kumukuha o kumakain ng nutrisyon sa lupa. So, ang lupa ng paso ay napakaliit lang. So, kung mapupunta lang sa dahon ang nutrition ay hindi ito mamumulaklak. Subalit kung ito ay kakaunti lang ang dahon ay mapupunta ito sa bulaklak. Sigurado pagdating ng panahon, kasi panapanahon ang pagbubulaklak ng peace lily, ay siguradong merong bulaklak bawat puno. Napapansin ba natin mga ka-peace lily o mga kaplantito, bawat paso ay may bulaklak. Ito, sumisibol na ang kanyang bulaklak. Ayan. Ayan. Ganun lang ang gagawin natin. At kapag ka madamo, tanggalin natin. Una ay linisin natin lagi ang ating halamang peace lily. Pag may damo, tanggalin natin at i-cultivate lagi natin yung lupa sa paso. At pagka may nakita tayong tuyong dahon o masyado ng maraming dahon kagaya nito, ay tanggalin na natin ito. Ayan, para magbulaklak na siya. Ayan nag-umpisa ng mamulaklak. So, dito naman makapal, tanggalin din natin ito. Ayan, huwag nating hayaang kumapal ng kumapal ang dahon ng ating peace lily, sapagkat ang ganda ng ating halamang peace lily ay nasa bulaklak. Napakaganda ng bulaklak ng peace lily. Tumatagal ito ng humigit kumulang 4 na buwan. Hindi ito basta-basta nalalanta. Bawat puno may bulaklak. So, recap tayo. Una, huwag nating hayaan ang ating punong peace lily na kumapal ng kumapal. Alisin natin yung mga suwi at i-propagation natin. Itanim natin sa panibagong paso. Ayan. At alisin natin yung mga lumang dahon. Kapag ka nakikita nyo na natuyo na ang kalahati ng dahon na yon, ay tanggalin na natin. At ikatlo, cultivate natin ang lupa, paso, para wag manigas yung lupa ng paso, para ang ating ugat ay dumami ng dumami. At higit sa lahat, diligan natin araw-araw kapag sa tag-init. Kung hindi naman tag-init, kahit minsan 2 beses sa isang linggo. At ang pinakahuling paalala sa mga nagtatanim ay kailangan ang peace lily natin ay pakainin natin ng organic fertilizer o organic soil. Yung ginawa nating kinompose natin na lupa, na kung saan doon sama-sama mga gulay, mga nabubulok, lahat na nabubulok ay naroon. At iyan ang ating pinaka pagkain ng ating peace lily. Sapagkat kapag hindi natin pinapakain ng organic soil, ay sigurado mauubos yung lupa at ang matitira ay mga ugat. So pagka puro ugat na ang natitira sa paso natin, wala nang nutrition na makakain ang ating halamang peace lily. Salamat po sa panunood. Huwag kalimutang i-like, i-share at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel.